Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Nor Hassan Dimangadap de Lumangkot at ating tatalakayin ang aspekto o focus ng pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa o verb kung tawagin sa wikang English ay isang salita o bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw, pangyayari o katayuan ng isang tao, hayop o bagay. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapit. So itong pandiwa daw ay salitang action word. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Narito ang mga halimbawa ng pandiwa sa pangungusap. Mahusay umawit si Kuya Ramel, tumatawa ng mag-isa Sir Early sa sulok. Hindi ko alam kung bakit ako malungkot, kumakain na pala kayo, tumatakbo ng matulin si Rico. So, ang mga nakasalungguhit dyan tulad ng umawit, tumatawa, malungkot, kumakain at tumakbo ay pawang halimbawa ng pandiwa kung saan nagsasaad ng isang aksyon, kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. May apat na aspekto ang pandiwa. Ito ang perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo at perpektibong katatapos. Ang perpektibo, ito ay kilos o galaw ay nagawa na, tapos na o nakalipas na. Ginagamitan ito ng mga panlaping na, nag, at in. Narito ang mga halimbawa ng pandiwa sa pangungusap sa aspektong perpektibo, tulad ng inayos ko na ang mga gamit na dadalhin ko para bukas, tapos na akong kumain, nagpunta ako sa simbahan, natapon ang tubig sa lamesa, tumakbo ako ng mabilis. Kaya kung papansinin natin, may mahanap tayo dito ng mga perpektibo na salita tulad ng pangalawang pangungusap na tapos na akong kumain. Ang salitang kumain ay binubuo ng salitang ugat na kain at panlaping in. Kaya ito ay masasabi nating perpektibo sapagkat ang kilos o galaw ay nagawa na o kaya tapos na o kaya nakalipas na. Dinapitan din ito ng panlaping in. Pangalawa, imperpektibo. Ang kilos o galaw ay kasalukuyang ginagawa, ginaganap o nangyayari. Ito ay ginagamitan ng mga panlaping na, nag, at in. So narito ang mga halimbawa. Ang sanggol ay natutulog, natutunaw ang sorbetes na kinakain mo, nag-aaral ako ng mabuti. Umiiyak ang bata sa lansangan, bilisin mo't umuulan na. Kaya kung papansinin natin ang mga pangungusap nito, mayroon ditong mga imperpektibong salita tulad ng unang pangungusap na ang sanggol ay natutulog. Ang salitang natutulog ay pinubuo ng salitang ugat na tulog at panlaping na. At kung papansinin din ay nauulit ang katinig o patinig. Kaya ito ay masasabi nating imperpektibo sapagkat ang kilos o galaw ay kasalukuyang ginagawa o ginaganap pa lamang. Pangatlo ay ang kontemplatibo. Ang kilos ay hindi pa nagagawa, nagaganap o gagawin pa lamang. So narito ang mga halimbawa. Matutulog ako ng maaga mamayang gabi, bukas ay magpupunta kami sa parke ng aking mga kaibigan. Sa aking kaarawan ay magluluto si nanay ng spaghetti at pansit, maglalaba ako mamaya pag uwi ko galing sa eskwelahan, maliligo kami sa ilog. Kung papansinin natin ang mga pangungusap na ito, mayroong dito mga aspektong kontemplatibo tulad ng unang pangungusap na matutulog ako ng maaga mamayang gabi. Ang salitang matutulog ay binubuo ng salitang ugat na tulog at panlaping ma. At nauulit, kung papansinin, nauulit ang kasunod nitong katinig o patinig. At ito ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nagagawa o nagaganap o gagawin pa lamang ang isang kilos o pangyayari. Ang huling aspekto ng pandiwa ay ang perpektibong katatapos. Ang aspektong ito ng pandiwa ay nagsasaad ng kilos na sandali lamang pagkatapos ito ginawa. Nabubuo ito sa pamamagitan ng paggamit ng unlaping ka at
uulit ng unang katinig, patinig o patinig ng salitang ugat. So, narito ang mga halimbawa tulad ng katatapos ko lang kumain, kagagaling ko lang sa paaralan, katutula lang ni Binibining Reyes, kasusulat ko lang kay Presidente Duterte ng ating mga hinaing, kabibili ko lang ng baka sa palengke. Kung nandyan ang mga aspektong imperfektibo tulad ng katatapos, kagagaling, katutula, kasusulat, kabibili. So, tulad ng unang pangungusap, katatapos ko lang kumain, nagsasaad ito ng kilos kung saan sandali lamang pagkatapos ito ginawa. Tulad ng katatapos. Ang katatapos ay binubuo ng salitang ugat na tapos at unlaping ka. At mapapansin din na nauulit ang unang katinig o patinig ng salitang ugat. Dumako naman tayo sa pukus ng pandiwa. Ang pukus ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa paksa o sinuno ng pangungusap. Ito ay naipapakita sa pamamagitan ng taglay ng panlapi ng pandiwa. So may 7 pukus ng pandiwa. Ito ay ang mga sumusunod. Ang aktor pukus, pukus sa layon, lokatibong pukus, pinipaktibong pukus, instrumentong pukus, kusatibong pukus at pukus sa direksyon. Aktor pukus. Sa aktor pukus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Narito ang mga halimbawa. Tulad ng unang pangungusap, maglilinis ng silid aklatan si Ginang Torres bukas. So mapapansin natin na ang actor focus dito ay ang maglilinis. Sapagkat ang maglilinis ay sinasagot ito ng tanong na sino. So sino ang maglilinis ng silid aklatan bukas? So ang sagot diyan ay si Ginang Torres. So ito ay actor focus sapagkat ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa isang pangungusap. Pukus na layon. Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng panlaping n, ipa, ma, na, o, an. So narito ang mga halimbawa. Tulad ng unang pangungusap, lutuin mo ang manok na nasa lamesa. So, ang lutuin mo ang manok na nasa lamesa, ito ay isang layo ng pandiwa sa isang pangungusap. Sumasagot din ito ng tanong na ano. So, ano ang lulutuin mo? So, ang sagot dyan ay ang manok. So, ito ay pukus, isang halimbawa ng pukus na layon. Tulad ng lutuin. Ang lutuin ay binubuo ng salitang ugat na luto at panlaping n. Lokatibong pukus. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na saan. Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, anhan, ma-an, pang-an, mapag-an, pinag-an, o en-an. So narito ang mga halimbawa tulad ng pinagdausan ng binyag ang bagong simbahan. So ang salitang pinagdausan ay isang halimbawa ng lokatibong pukus sapagkat ito ay may panlaping pinag at an. Pinag at an. Ito ay ang paksa o simuno dito ay ang lugar na ginagapan ng pandiwas sa pangungusap. Ito din ay sinasagutan ng tanong na saan. So saan daw pinagdaos ang bagong ang binyag? So ang sagot dyan ay sa bagong simbahan. So ito ay isang halimbawa ng lokatibong pukus. Pinipaktibong pukus. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap.
sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping en, ipang o ipag. So narito ang mga halimbawa tulad ng ibinili ni Cillian ng pasalubong si Lolo. Mapapansin natin na ang salitang ibinili ay isang binubuo ito ng salitang ugat na bili at salitang ugat na o kaya sa ibinili. So, ang ibinili ay isang halimbawa ng binipaktibong pokus kung saan ito ay tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa isang pangungusap. Ito din ay sinasagot ng tanong na para kanino. So, para kanino ang pasalubong ni Lolo? So, ang sagot dyan ay si Celia. Instrumentong pokus. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping ipang o ipang. So, halimbawa, ang mahabang stick ang ipinanungkit niya ng bayabas. So, ang instrumentong pokus dyan ay ang salitang ipinanungkit. Ang salitang ipinanungkit ay binubuo ng salitang ugat na ukit at saka panlaping may salitang ipang o kaya ipina. Sumasagot din ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. So sa pamamagitan daw, ibig sabihin anong instrumentong ginamit sa panunungkit ng bayabas. Ang sagot dyan ay ang mahabang stick. So ito ay halimbawa ng instrumentong pokus. Kusatibong pokus. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sinhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Ginagamitan ito ng panlaping ika o ikina. So, halimbawa, ikinatuwa namin ang pagpunta sa parke kahapon. So, ang kusatibong pokus dyan ay ang salitang ikinatuwa. Ang ikinatuwa ay binubuo ng salitang ugat na tuwa at panlaping ikina. So, ito ay ginagamitan din o kaya sinasagot nito ang tanong na bakit. So, ito ay isang halimbawa ng kusatibong pokus. Pokus sa direksyon. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in o hin. So, halimbawa, sinulatan niya ang kanyang nobyo. So, ang focus sa direction dyan ay ang sinulatan. Ang sinulatan ay binubuo ng salitang ugat na sulat at ginamitan ng panlaping an. So, ito ay focus sa direksyon sapagkat ang simuno o paksa ay nagsasaad ng direksyon sa kilos ng pandiwa sa isang pangungusap. So may dalawang uri ng pandiwa, ang palipat at katawanin. Una ay ang palipat. Ang palipat ay uri ng pandiwang ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Ang layon ay karaniwang kasunod ng pandiwa at pinangungunahan mga salitang na, ng, mga, sa mga, kay o kina. Narito ang mga halimbawa tulad ng kumain ng saging si Binoy, nagbilad ng damit sa labas ng bahay si Nanay, makikipagkita kina Daniel at Gerald sina Maine at Julia. So, mapapansin natin na ito ay isang mga halimbawa ng palipad sapagkat ang pandiwa ay tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. Mapapansin din na pinangungunahan ito ng mga salitang na, ng, mga, sa mga kay o kina. Tulad ng unang pangungusap na kumain ng saging si Binoy. So, ang kumain ay isang halimbawa ng pandiwa na palipat kung saan pinangungunahan ng salitang o salitang ng. Kumain ng saging si Binoy.
Pangalawang uri ay ang katawanin. Ito ang uri ng pandiwa na hindi nangangailangan ng tuwirang layo na tatanggap ng kilos o galaw dahil ganap na ang diwang ay pinapahayag at nakatayo na itong mag-isa. So, halimbawa, lumilindol, umuulan, nabuhay si Jesus, tumatawa ang bata. So, ang mga salitang lumilindol, umuulan, nabuhay, tumatawa isang halimbawa ng katawanin sapagkat hindi na nila kailangan ng tuwirang layo. Natatanggap ng kilos o galaw dahil ganap na itong diwang ipinapahayag at nakatayo na itong mag-isa. Ito ay is, isa sa uri ng pandiwa na tinatawag na katawanin. At diyan nagtatapos ang ating maikling pag-uulat. Maraming salamat